Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Random Travel. Pahayag ito ni Professor Winnie Munsod, dating NEDA Secretary. Sabi niya, ayon sa political analyst na si Winnie Munsod, mas mainam pa daw para sa Pilipinas na manatili ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaysa muling bumalik sa poder ang mga Duterte. Giit niya, baka raw maulit ang madugong kampanya kontra droga na kinasasangkutan ng libo-libong pagkamatay at issue sa human rights kung may Duterte administration ulit. Dagdag pa ni Munsod, dapat daw tignang mabuti ng publiko ang mga batikos kay Marcos, lalo na ang aligasyon sa paggamit ng pulburon na ayon sa kanya ay wala pang malinaw na ebidensyang iniharap. Binanggit din niya na sa tingin niya, si Marcos ang unang pangulo na hayagang umatake sa malawakang korupsyon gaya ng umano'y flood control scam. Sa dulo, paalala ito sa atin na hindi lang pro-Marcos o pro-Duterte ang usapan, kundi kung ano talaga ang epekto ng kahit sinong leader sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Bago magkampi o mag-cancel ng kahit sinong politiko, mas mabuting manuri, magbasa ng iba't ibang sources at gawing basihan ang facts, hindi lang galit o fan mentality. Ayos yan ah. So, well, very respectable naman itong Winnie Munsod na ito. Talagang magaling siya kung sa galing. Lalo na sa economy. Kaya lang, hindi ako sang-ayon sa kanya na mas mabuti pa daw itong administrasyon ni Marcos Jr. ngayon na puno ng talamak na korupsyon kaysa bumalik sa poder ang mga Duterte. So, lumalabas, anti-Duterte siya. At lumalabas pro-Marcos. Malala ko, may interview, last year ata, in-interview siya. Sabi ng interviewer, ano sa tingin nyo, may pag-asa pa ba ang Marcos Jr. administration? Itong remaining 3 years, may pag-asa pa ba na mapabuti ang governance? Sabi niya, honestly, wala na. Gumanon siya eh. No mo. Bakit? Kasi si Marcos Jr. napalibutan ng mga tao na hindi dapat nasa gobyerno. Ganon ang sagot niya eh. Which I agree. Maraming mapagsamantala sa palibot ng Pangulo. Kaya itong flood control scam na ito, sabihin na natin wala siyang kinalaman, kailang dahil sa kahinaan niya as a leader, weak leader, niloloko siya ng nakapalibot sa kanya. Example na lang, yung kwento ni Congressman Toby Chanco. November of 2024, nagalit ang Pangulo, tinawag niya si Romualdez, nandyan din si Toby Chanco, nagalit ang Pangulo, Martin, Saldico, ilang eroplano ba ang gusto nyo? Ilan bang bahay sa mansyon ang gusto nyo? Bakit nyo pinapakialaman ang pera, yung budget? Inalisan nyo ng pondo yung para sa flagship projects. Example, Subway, PNR, railways, papuntang Bicol at iba pa, inalisan ng pondo at yung pundong iyon ginamit para sa flood control. Nagalit ang Pangulo, ibalik nyo. Anong promise ni ni Romualdez? Yes, ibabalik namin sa BICAM. That was 2024 bago niya pirmahan yung budget. Anong nangyari? Hindi naman ibinalik. So, baliwala yung pagtawag niya kay Romualdez. Anong ibig sabihin nun? Tingin ko, mahinang leader ang ating Pangulo.
Alam niya nang may red flags yung 2025 bill na pinadala sa kanya, pinermahan pa rin niya. Kaya sabi ni, sino ba yan? Pinky Win? Bakit pinirmahan ng Pangulo? Alam niya nang there's something wrong. Anong sabi ni Auntie Claire? Hindi naman natin masisisi ang Pangulo. Hindi. Masisisi siya. Command responsibility yun. Mahina siyang leader. So, ayun. Mas mabuti daw itong mahinang leader na ito kaysa makabalik ang Duterte. Yun ang sinasabi ni Winnie Monson. Well, opinion niya na yun. Bahala ang taong bayan ngayong eleksyon kung sinong pipiliin nila. Tignan natin people who reacted. 14,000 people nag-react. 6,900 tumatawa. 6,000 nag-like. So, hati-hati. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Linda Abrohinya, dili ni mo ma-feel kay tigulang ka na. Matanda ka na. Hindi mo na alam ang nangyayari on the ground. Parang ganon. Maraming dito, maraming troll. Yes, PBBM pa rin forever. 117 lang ay nako. Anyway, walang taong bayan. Malapit ng 2020 election. Sinong isang anti-Duterte Si former ombudsman Conchita Carpio Morales. Sabi niya, inacknowledge niya, sikat, napakalakas ang impluensya ni BP Sara ngayon. Halos lahat, ina-acknowledge nila. Reza Hontiveros, yes, malakas si BP Sara, but, sabi niya, kaya nating talunin. We can slay her if we unite. Sige, galingan nyo ang pag-unite. Kasi pag hindi kayo mag-unite, tatalunin kayo. May survey na, may nagtanong na media pa rin kay Trillanes. Mayroong private survey na sinasabi, kahit daw pag ipon-ipunin lahat ang mga kandidato, mag-isa sila, tatalunin pa rin kayo ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Makakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Si Kuya ang natagaan og yero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sugid kay mangisag budget pang atop. Karon nga lang sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay dagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagandagan na gyud mo. Dagandagan
So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat ko lagi sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.